ang astig ng tindigan ng motor na to. Tingnan nga muna natin dito mismo sa may bandang harapan. Ano mga dre, so yun nakakatulad nga na sinabi ko kanina, ang nakikita natin mismo dito sa harapan natin is yung tinatawag natin na Motorstar Cafe 150. Ang ganda nung actual na model na ito. Kung tutusin, matagal ko nang gusto mag-review ng gantong klase ng unit before. Hindi ko lang talaga siya naabutan dito mismo sa Motorstar since nagkaroon niya ng hectic na schedule nitong manakaraan. But then, ayun, maswerte pa rin tayo kasi nakahabol tayo ngayon mismo dito sa nag-iisang unit nila na to. And also mapapansin ko rin, ayan, meron din ako na-obserban dito, meron pa sila dito, ayan, yung kanilang Cafe 400. So hopefully makapag-review din tayo ng gantong unit. Bale, dito mismo sa ano na to, sa video na to, before natin simulan ikutin tong motorsiklo na to, alamin muna natin yung pinaka technical specs para dito sa unit na to. Muna natin sa technical specs, no. So yung pinaka ano nito, displacement ng engine nito is nasa 149cc. Meron itong bore and stroke na 57.3 by 57.8 mm. Cooling system nito is air cooled. Tapos compression ratio nito is 9.26:1. Starting nito pwedeng kick, pwedeng electric. Max power nito is 8.3 horsepower at 8,000 rpm. Then also max torque nito is 11.5 Nm at 6,000 rpm. So transmission nito is na constant mesh 2-stage transmission. Meron din itong 5-gear shift, 5-speed gear shifting. Tapos final drive nito is naka chain drive din. As of now, ang pagkakaalam ko rito dito mismo sa motorsiklo na to, ang fuel system na ito is naka carburetor type pa rin. So nabanggit ko na halos lahat yung pinaka technical specs na meron dito mismo sa motorsiklo na to. Ngayon, simulan na natin ikutin para malaman pa natin kung ano pang meron dito. Mapapansin natin dito mismo sa unit na to, headlight, typical na may pagka-classic looking, ganun din mismo sa kanyang turning lights. Then mapapansin din natin na in overall na light system niya is naka-LED na rin. Kung titingnan niyo siya mabuti dito. So naka-orange type lang siya kasi gawa nga ng para masunod din yung pinaka-classic looking na itsura mismo ng motorsiklo na nire-review natin ngayon dito mismo sa video na to. Then, kung mapapansin din natin mabuti na dito mismo sa kanyang headlight is meron siya ditong circular shape na medyo putol na LED. I don't know kung ito mismo yung pinaka-DRL niya. Then, mapapansin din natin dito mismo sa pinaka-gitna niya is naka-projector lamp na rin po ito dito sa kanyang headlight. So, ang ganda rin tingnan nung kanyang headlight mismo dito. Plus, meron pa siyang emblem dito ng Motorstar. So, isa yan sa mga nagpapaganda nung pinaka-appearance nito mismo sa front para dito mismo sa motorsiklo na ito. Then, mapapansin din natin dito mismo na naka-telescopic fork suspension din yung kanyang suspension sa harap with matching suspension covers na rin. Since naka-expose din mismo itong as we expected, classic looking, expose yung kanyang suspension, so mas prone to madumihan compare sa iba pang mga klase na units na available ngayon within the market. So ganun talaga halos ang design ng isang classic looking bike or retro classic looking bike sa ano na to, sa especially mga gantong design din. So ayun, mapapansin din natin mabuti dito mismo. Ayan, dito mismo sa may bandang wheel, sa may front wheel niya, extended fenders na sumasakop dun mismo hanggang dito mismo sa pinaka engine room niya, poles the dirt intake. Then mapapansin din natin mabuti dito sa kanyang braking system na yung kanyang braking system is naka disc brake na rin, plus meron siyang single piston caliper na rin na included. So ayun, then syempre para ma-maintain natin yung retro style nung actual design ng bike, so instead na gumamit sila ng wheel mags dito is mapapansin din natin na naka-spoke wheels po ito or naka-Rayos type pa rin yung kanilang gulong dito mismo sa harapan tsaka sa likod. Mamaya i-picture natin yan. Tapos may pagka-classic looking din yung design ng mismong gulong nito, papaharap tsaka dito mismo sa likod. So pagkakaalam ko rito, itong gulong na ito is naka choke type pa rin. Then ang sukat pala ng gulong nito mga dre
ay umaabot ng 90/70/17 dito mismo sa may bandang harapan. So punta tayo dito mismo sa pinaka rider section. Rider section, may pagka-classic looking din, pero dito medyo may pagka-modern na rin yung itsura ng kanyang mismong view sa part na to. Bakit? Kasi simple lang. Although nakaka-type pa rin, pero naka-digital na rin yung kanyang meter panel or yung TFT display niya rito, or yung tinatawag natin na instrument panel. So ayan, hindi ko pa nakikita ng actual itong pinaka meter panel niya or yung pinaka digital instrument panel niya, pero siguro i-indicate ko na lang din dito mismo sa video yung pinaka itsura nung actual na display na itong instrument panel niya. So ayan, makikita nyo siya mismo dito sa may taas. Ayun, so ganun yung ganito yung pinaka-itsura nung kanyang instrument panel para dito mismo sa motor na to. Then also, take note of this is may pagka-copy racer na rin yung kanyang naked handlebar dito mismo sa harapan. Isa to sa mga nagpaganda na dito mismo sa motorsiklo na to. And mapapansin din natin yung kanyang controls dito mismo sa may right. Ayan, lapit na natin ng konti. Side controls, included na rin dito yung kanyang kill switch, kanyang headlight switch, then also yung kanyang electric start or yung electric ignition button na ito. Then pati na dito mismo sa kanyang left side, papansin na natin mabuti, lapit lang natin. Since carb type yung carb type ng motor, meron siyang choke dito, high beam and low beam, right turning and left turning light switch, tapos horns, plus meron siya ditong passing light dito mismo sa bandang harapan ng mga switches na to. Ayan, tapos ito yung actual na tangke nung mismo motor. Grabe, may pagka-bulky din to, kahit 150cc lang to. So, ang pagkakaalam ko ng fuel capacity nito or fuel tank capacity nito is nasa 15 liters din, kayang ikarga ng gasolina ng motorsiklo na to. Then ang fuel consumption nito or yung fuel economy para dito mismo sa motor na to is umaabot siya ng 2.1 liters every 100 km. So kung ang patak is umaabot siya ng at least let's do naman try natin mag-calculator muna saglit. Wait lang. So pagpalagay na lang natin na 2.1 ay 100 divided to 2.1. So ayan, nasa 47.6 din yung inaabot ng fuel consumption nito every single liter din. 47.6 kilometers per liter. So yun yung actual na measurement to. Try ko lang i-divide yung 2.1 liters sa 100 kilometers bali yun. Then punta tayo dito mismo sa pinakababa ng motor. Marami akong obserbahan dito mismo sa kanyang pegs. Dami ko nakita dito na typical na kakaiba, especially yung frame, yung step knot para sa rider side. Ang ganda ng pagkaka-setup nung pinakatapakan niya dito or yung pinaka-foot pegs niya, since meron siyang pinaghalo na rubber. Then hindi ko alam kung anong material ng bakal ang ginamit dito Try ko na lang i-search siguro mismo later on. Plus meron din tayo ditong shifter na DC-quat. Goods na goods din to for sabihin na lang natin na sa gantong klase na may pagka-copy racer looks na bike. Plus yung kanyang side stand, then center stand. So isa yan sa mga maganda na obserbahan ko. Then pagpunta natin sa kabila, bago pala yan, punta muna tayo dito. Ayan. So same material din yung ginamit niya dito mismo sa OBR foot pegs. Tingnan natin yan sa kabila. Ito naman sa may right side, mapapansin din natin mabuti na ayan, same din ang ginamit nila, pareho lang din ang ginamit nila dito sa tapakan, sa rider tsaka sa OBR din. Ayan, angat ko lang ng konti. Tapos mapapansin din natin mabuti na yung kanyang brake pedal or foot brake is medyo may kalakihan din yung tapakan niya dito mismo. So ang ganda rin nito, mas easy to access to, or mas madali nating matatapakan ng mas maayos yung yung actual na foot brakes natin once na gagamitin na natin to. Plus
Siyempre, katulad niya, nasabi ko rin kanina na meron tong kickstart. So, ito naman din kasi kagandahan sa kickstart eh. Pag once kasi na may kickstart yung motor, if ever na hindi gumana yung pinaka-electric start button niya or yung pinaka-electric ignition button niya, is pwede nyo tong gamitin as backup para gumana pa rin yung motorsiklo nyo. Ayun, another than that, punta tayo dito mismo sa pinakagilid niya. Ito. So, hindi nyo na kailangan magpalit ng muffler since itong motorsiklo na ito, since Cafe Racer nga yung pinaka-itsura or design na ito, meron na siya naka-built up na bullet pipe for this unit. So, hindi nyo na kailangan remodify na or mag-modify ng or magpalit ng aftermarket na muffler for this one. Kasi, pero kayo, depende lang din naman sa inyo yan. Pero para sa akin kasi, kung ako gagamit ng ganitong klase ng motor, hindi na ako magpapapalit ng panibagong muffler since ito, meron na siyang naka-built-in na bullet pipe or bullet muffler dito mismo sa motorsiklo na ito. Plus, sides, hindi ko lang masyado na-cover kanina. Adjustable na rin yung swing arm na ito. At ang ganda rin ng pagkakagawa ng chassis dito since nasusunod din lahat yung pinaka-design ng retro style or classic style looking ng mismong motorsiklo. Iyan yung isa sa mga nagpaganda dito mismo sa bike na to kung tutuusin. Katulad nito na naobserbahan natin mismo dito sa pinaka-actual na structure, yung design nung mismong motor na to. So kung tutuusin, tagal ko na naobserbahan to, gustong gusto ko nga to reviewin eh. Ngayon lang talaga ako nabigyan ng opportunity na makapag-review ng ganitong klase ng motor. Yan, kung mapapansin din natin mabuti, itong mismong suspension niya sa likod is naka dual shock suspension na rin. Mapapansin naman natin yan, both sides. Tapos, ito is adjustable na rin. Pwede natin to i-adjust, depende sa kung ano yung prepare natin na height ng mismong suspension natin dito mismo sa likuran. Plus, mapapansin din natin mabuti, kanina nadaanan ko na to eh. Brake pa rin yung gamit nito. Brake system sa likod. Then, spoke wheels or naka-rayos type pa rin yung kanyang gulong dito sa likod. Naka-tube type pa rin to. Pero, ang pinagkaiba nito is yung pinakasukat ng gulong. So, yung sukat ng gulong dito mismo sa likuran is nasa 120 by 70 by 17. So, medyo may kalaparan ko compared dun sa harap kasi dito natin nakukuha yung stability ng pinaka-stability ng mismong motor eh. Ayan. May kalakihan to. Tapos, seats. Anong seat niya? Hindi siya gaanong malambot, hindi siya gaanong matigas. Saktuhan lang. Medyo nakaangat na ng konti yung dito. Pero tingin ko naman, possible pa rin naman makapag-angkas dito sa motor na to. Hindi ko lang sure kung may compartment to or wala. So, tingnan lang natin. Tapos, punta tayo sa may bandang likuran. Ito yung itsura ng fender niya sa likod. With matching yung kanyang light system, including yung tail light. Tapos naka-director na rin sa tail light yung plate holder niya. Fender, nasaktong-sakto dun mismo sa gulong. Medyo may nag-overlap ng konti. Kaya mapapansin nyo yung bullet type dito mismo sa may gilid. Yun yung isa sa mga nagpaganda dito mismo sa rear view. Tapos, yung kanyang turning lights dito mismo sa likod. So, kahit na may pagka-retro style or classic looking itong motorsiklo na to, mapapansin nyo pa rin na lahat ng ilaw dito sa may bandang likod is ginagamitan na rin ng LED lights. So, in some terms, magandang quality yung kaya na ibigay nito ng liwanag sa lahat ng oras kapag ito yung ginagamit natin kapag ginamit natin itong motorsiklo na ito. So yun, bali nagawa na natin na ikutin itong motorsiklo na to. Ito lang masasabi ko, napakasimple niya pero napakaganda. Kung ako is classic bike lover ako or siguro mahilig ako sa mga brat style na bike, ma-appreciate ko to sobra. Ngayon, try natin i-C-type test itong motorsiklo na ito.
po ako ng konti dito mismo sa motor na to. Pero ang astig niyang tingnan. Parang lakas mga Jericho Rosales na ito, sir. Mga gantong klase ng motor. Typically, bagay na bagay nga ito sa... teka, paano ko ba sasabihin? Wala akong masabi kasi ever since ngayon lang ako nakapag-try sumakay ng classic bike. Tapos nasa gantong stance pa. Well, although sanay naman ako since nanggaling ako sa sports bike, masasabi ko lang, na-appreciate ko yung ganda ng mismong motor na to. Kahit na medyo yung pag-classic yung bike ko. Yung tsura nito, tsaka yung style yung bike na to. Kasi ang ganda eh. Ang ganda ng stance ko rito. Sobra. Then take note, 5'5 yung height ko mga dre. Medyo tiptoe lang ako ng konti. Then kaya naman balance. Ang gandaan kasi sa mga ganitong klase ng bike, kahit na may pagka-sports unit din. In terms na may halong classic na mismo in-apply sa classic bikes is malaki naman yung turning radius niya. So kahit na ilang libo or siguro sabihin na natin na pag malaki malaki ang libo yung gawin natin, kung pwede itong bike na to kapag sa ginagamit natin to. So isa na sa mga masasabi ko dito, then hindi siya gaano sa akin. Hindi ko lang alam kung pag-try ko siyang i-drive, if ever. Hindi ko lang alam kung nasakit pa yung ko kasi hindi ko pa naman siya totally mahusgan. So, yun. So, yun yung mga observation ko sa motor na to. Gano'n yung ganda nito. So, kung malaman ko yung yeah. Natin isi-type test yung motor. Also, natapos na rin natin siyang iikutin. Then, nabigyan na natin yung technical specs. Ngayon, ito ang tanong, magkano ba tong motor na to? Actual na price ng Capay 400. So, Capay 150 pala, sorry. So, Capay 150, yung pinaka-SRP nito is 60,000. Then, also, ang cash price nito, pag binili mo to ng cash, spot cash mismo, 55,300. Kung kukunin mo siya ng installment, kailangan mo mag-down ng at least 8,315. Meron tayong dalawang monthly. Ito yung monthly natin na 24 months tsaka 36 months. Yun lang yung available dito mismo sa motor na to. 24 months, 3,915. Then also 36 months is 3,123 pesos. Plus, kung updated yung bayad mo, take note nyo na lang din na itong motorsiklo na to is meron siyang rebate na at least 400 pesos. So, ayan, ito yung requirements niya sa baba. Pwede nyo i-check. Kung gusto nyo kumuha na ito, installment or bilhin ng cash to, punta lang kayo dito mismo kayo Motorstar Phase 9 Bagong Silang, Caloocan, which is located lang siya sa harap ng Metrocat Barbershop. Flash ko na lang yung address dito mismo sa screen. So, dito na lang muna tayo mga dre. Stay tuned, keep safe, ride safe always. Alam ko medyo naging maikli yung review, pero sana naibigay ko sa inyo pinaka full details ng motorsiklo na to. Grabe, napakaganda niyan. So yun yan mga dre. Thank you so much. Jobs out. Ingat kayo palagi. Yeah.